Hindi na pinatawan pa ng parusa ang guro na nag-viral matapos na ito'y mag-live sa TikTok habang pinapagalitan ng kanyang mga estudyante. Ayon kay Vice President Sara Duterte, naiintindihan umano niya ang guro dahil tao lang din naman daw ito. Nagagalit, kaya naman sa halip na patawan ng penalties ay sinabihan na lamang umano niya ang DepEd na pagsabihan ang nag-viral na guro na kapag galit ito ay huminto muna sa klase. Balik na lamang umano kapag hindi na mainit ang ulo o hindi na ito galit. Para nga naman maiwasan ng ganitong pangyayari. Samantala, ayon daw sa eksplanasyon na sinumite ng guro sa DepEd ay hindi din umano niya alam na naka-live siya sa nasabing app. Ang una kong naging reaction is tao lang yung teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers. Dahil ang teachers natin, hindi lang isa na tao ang kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna yung klase. And when she was not angry anymore, saka siya magklase ulit. There's a need to pause pag galit iyong teacher. Iyan lang ang sinabi ko na i-remind sa teacher. Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Hindi alam na naka-online siya. Lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinagsabihan ko yung teacher. Meron naman tayong psychosocial support sa ating teachers. We have teachers who are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So pwede itong gawin kung meron mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety o stress na nararamdaman dahil sa nangyari. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na lang sasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Samantala, marami naman ang natuwa sa naging desisyon nito ni VP Sara. Kabilang na dito ang kilalang social media influencer na si Dr. Richard Mata, na pinuri nito ang VP dahil sa hindi na pinalaki pa ang issue. Ayon kay Dr. Richard, salute VP Sara. Di na po niya pinalaki ang issue. Ipinag-utos na wag nang parusahan ang teacher. Pero inadvisean na mag-post muna kung uminit ang ulo. Salamat. I won't add anything against you, Teach. You heard so much already. Move on na. Matatandaan una ng sinabi ni Dr. Mata na medyo over ang naging reaksyon ng ilang netizens sa ginawang pagsigaw sa mga estudyante. Ayon sa naunang post ni Dr. Mata, medyo OA ang reaksyon nyo sa teacher na nag-viral. Bakit, Doc? Ikaw, okay lang sa'yo yon? Well, first and foremost, dumaan din ako. Pagiging estudyante, I've seen worse than that. Di lang sila na video.
Pero am I wishing na sana na video yung mga guro ko before para matanggal sila sa trabaho at di na mapakain mga anak nila? No, somehow, yung mga teacher na may mali in the span of a year, marami ring mabuti na nagawa para sa akin. So inisip ko na lang na tao lang din sila. Yung nasa video, triggered yun, nang di nagrespeto sa kanya. Ako, if a child shows a disrespect to me, now as a though utusan niya ako, I will pray to God na di ako bumigay. Pero for sure, mapula na mukha ko at for sure, di ako magla-live. Baka ano pa masabi ko? I have an experience na di ko binastos pero pinahiya ako. First year ako sa Davao City National High School. Graduate ako ng Ateneo sa grade school. But you know, crisis came sa business so nag-public school. But proud naman ako dahil City High is a product of great leaders and achievers kaya doon ako nilagay ng dad ko. Pinapunta ko ng teacher ko na lalaki sa harap at pinabasa niya sa akin ang word na aisle. Nako, binasa ko ba naman na aisle na dapat ang pagbasa ay aisle. Tumawa siya, sabi niya sa harap ng class, ano ba itong taga-Ateneo, aisle daw class. Nagtawanan silang lahat. Kasalanan ko ba kung absent ako nung aisle ang topic sa Ateneo? Hiyang-hiya ako guys, lumit ako, traumatic. But do I wish now na sana naka-live yon para matanggal siya sa trabaho? Never. Mali siya, but I grow out of it and just brush it off my mind. Besides, marami na pa rin naman akong natutunan sa kanya. Mali po yung teacher na nag-viral, but yung tatanggalin siya sa trabaho, sobra na yon. Let the principal give the basic approach sa blue book on the issue para di na maulit. But I still suggest to give her a chance. Narito naman ang ilan sa mga naging komento ng publiko sa ginawa ni VP Sara sa guro. The best leader, VP Sec Sara Duterte, kaya love ka namin madam. Itong mga media master mag-interview sa mga ganitong pangyayari pero yung dapat ibalita nga sila, tahimik. Salamat, at least ramdam ko na may malasakit si VP Sec sa kanyang mga kaguruan.